Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, ikawalong araw na ng bakbakan sa ilang barangay sa Zamboanga City ay nagpapatuloy, ilang ng patay, sumampa na sa 57. Higit 30 hostages pinalaya ng MNLF. Apektadong residente sumampa na sa halos 70,000. Grupo ng mga negosyante kumpiyansang walang malaking epekto sa sardines industry ang patuloy na tensyon sa Zamboanga. Itong mga nagnenegosyo, siyempre hahanap ka ngayon kasi hindi naman sa isang area lamang sa Pilipinas na meron tayong canning operation. DOJ, tuloy na ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Janet Lim Napoles kasama ng ilang mambabatas. Balitang negosyo, may higit 600 milyong pisong investment pumasok sa lalawigan ng Bataan. Balita sa Bayong Dagat, mga residente ng Boulder, Colorado sa Amerika pinalilikas naman dahil sa pananalasa ng bagyo. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, aabot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Lunes, September 16, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo ay live na live sa DWPR 1296 RMN Dagupan, UAVR 657 RMN Rojas, XRC 900 RMN Zamboanga at sa DXRS 981 RMN Surigao. Live international pa rin via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. At sa lato ng mga nais mapanood ang mga nangyayari sa lungsod ng Zamboanga, pwede mag-log on sa www.rmnzambo.tv. At ay po'y live rin sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan yan. Tingnan muna natin yung panahon. May namataang low pressure area sa silangan ng Luzon. Ayon po sa pag-asa, ito'y nasa layo 1,010 kilometers at 750 kilometer east ng Kasiguran, Aurora. Bagamat malayo pa ho ang nasabing sama ng panahon, ito'y nagpapaigting sa epekto ho ng habagat na siyang nagdudulot naman ng manakanakang mga pagulan at thunderstorms, partikular sa western section ng Luzon. Ang Metro Manila, Calabarzon, Gitnang Luzon at ang probinsya ng Mindoro ay makaranas ng maulap na papurin, may katamtaman hanggang kumisay malakas sa pagulan, pagkidlat, pagkulog naman ay magdulot ng pagma at pagguho ng lupa. At makakaranas naman ang nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtaman na pagulan, pagkidlat at pagkulog. At muli po ang palala, posibleng magdulot ng pagbaha ang pagulan sa mga mabababang lugar. Atake sa Zamboanga. Umakyat na ho ngayon sa 57 ang namatay sa patuloy na standoff sa pagitan ng tropa ng pamalaan at ang Moro National Liberation Front o MNLF sa Zamboanga. Ang kay Armed Forces Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Ramon Zagala, nasa 51 ho, 51 ang patay sa panig ng MNLF, habang 6 naman sa tropa ng gobyerno. Una nang na-recover ng taang 3 bangkay sa ikapitong araw ng standoff kung saan natagpuan ang mga ito kasama yung ilang mga armas nila. Lumobo naman sa 56 ang sugatan
habang 6 ang nakataling individual din ang nirespondehan ng mga otoridad. Isang sunog naman ang muling sumiklab sa isang residential area. Sa likod lamang yan ng inabandona na ngayon na Zamboanga City Medical Center. Katulad sa mga nakaraang insidente ng sunog, walang nagawa yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection dahil sa banta na maipit sa nangyaring palitan ng putok. Samantalay nanawagan naman si Mayor Beng Climaco sa pagkakaisa at manatiling matatag ang lahat sa kabila ng kaguluhan na yan. Pinalaya na ng Moro National Liberation Front ang may 34 na bihag nila habang umaabot na sa higit sa 50 miyembro ng rebeldeng hawak ng otoridad. Ayon sa RMN Zamboanga, may higit sa 100 pang mga bihag ang hawak ng grupo habang nasa 30 namang miyembro nito ang nasawi at natili sa Villa Puneraria. Kinumpirma rin ng rebeldeng grupo sa panayam sa RMN Zamboanga na hindi nasawi si Ustad Javier Malik na kanang kamay ni MNLF leader Normi Suari. Sa ngayon ay kasalukuyang tinutupok na apoy ang ilang kabahayan kung saan patuloy ang palitan ng putok, partikular sa may Santa Barbara, Santa Catalina at sa Katangian. Ang palasyo ay nagpahiwatig na wala ng pag-asang maidaan sa usapan raw ang Zamboanga standoff. Kasama natin sa balita si Deo de Guzman. RMN Report. Nagparamdam na ang palasyo ng Malacanang na wala ng balak ang gobyernong idaan sa usapan para masolusyonan ang nagpapatuloy na standoff sa Zamboanga City. Isang linggo na kasi nang lusubin ng Moro National Liberation Front Miswari faction ang naturang lungsod kung saan 53 katao na ang namatay, marami ang sugatan at libo-libong katao na ang naapektuhan. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, ilang beses nang sinubukan ng Local Crisis Management Committee na makipag-usap pero wala namang nangyayari dito. Malinaw na rin po yung nagiging sagot po natin dyan ngayon. Nasubukan na po nila yung mga pagkikipag-usap noong mga nakaraang na po ba ngayon, day 7. At in the first few days and in the succeeding days after that, yun po yung kanilang nakikipag-usap po sila for negotiations, ngunit wala naman pong nagiging, wala akong lumalabas. Sa ngayon ay nasa Zamboanga City pa rin si Pangulong Noynoy Aquino at ayaw pang sabihin ng palasyo kung hanggang kailan ito mananatili doon. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umabot na po sa buwang 67,316 ng bilang ng mga apektadong residente dahil sa nagpapatuloy ng standoff pa rin sa Zamboanga City. Kabilang na po dito ay ilang pamilyang tumangging manatili sa may talagang evacuation centers ng pamahalaan. Ayon kay Philippine Red Cross Secretary General Gwendolyn Pang, hindi problema sa ngayon ang supply ng pagkain at iba pang contingencies para sa mga evacuees dahil sapat daw anya ang tulong pong binibigay ng pamahalaan. Naglanaan niya ng karagdagang 3,000 food packs ang Department of Social Welfare and Development Region 11. Maliban sa Davao Region, nagpadala rin ng tulong ang mga karatig rehiyon ho sa Mindanao. Napagalaman na umabot na sa 13,000 ang ipadadala mga pagkain na kahon mula sa Caraga Region para sa mga apektadong pamilya ng Zamboanga. Sa gitna ng kaguluhan na yan, may issue pa rin politikal. Wala ro direktang utos mula kay Pangulong Noynoy Aquino ang pagpunta ni Vice President Jejomar Binay sa Zamboanga upang makipagnegosasyon kay Moro National Liberation Front leader Normi Suari. Ito ang iginit ng isang gabinete na tumangging pangalanan. Ayon sa kanya, nailalagay lamang ni Binay sa kapahamakan ng tropa raw ng pamalaan dahil sa kanya mga naging aksyon. Unang kinumpirma ni Defense Secretary Voltaire Gasmin na walang tigil ang putukan sa pagitan ng pamalaan at ng MNLF. Git ni Gasmin, paano nagkaroon ng ceasefire agreement kung dinig na dinig naman ang putukan ng magkabilang panig. Matatanda ang inahayag ni Binay na nagkasundo na ang MNLF at gobyerno na magkaroon ng peaceful settlement. Mahigit 200 Pilipino Muslim na papuntahon ng Mecca nakalista ng Zamboanga City. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogan. RMN Report. 209 na mga pilgrim o manlalaking Filipino-Muslim na patungo sa Mecca, Saudi Arabia ang nakaalis na sa Zamboanga City sa kabila ng nagpapatuloy na palitan ng putok sa lungsod. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Mar Rojas, unang bumiyahe ang 100 mga Filipino-Muslim mula Zamboanga City sakay ng C-130 cargo plane ng Philippine Air Force patungo naman ng Cebu City bago tumungo dito sa Metro Manila. Matapos na maihatid ang 100 mga pilgrim sa Cebu, agad ding isinunod ang 109 na mga Filipino
Filipino Muslim na direkta rin dito sa Kamaynilaan. Sa kayo ang lahat ng mga Filipino Muslim na ito ay nakatakdang umalis ngayong araw patungong Mecca, Saudi Arabia para dumalo sa Hajj, aktibidad kung saan nagtitipon-tipon ang napakaraming mga Muslim sa buong mundo. Ayon pa sa kalihim na ginawan talaga ng paraan ng gobyerno na makalabas sa Zamboanga City ang mga Hajj pilgrims upang makadalo sa mahalagang tungkulin na naaayon sa kanilang paniniwala. Ang mga ito ay mula naman sa mga lalawigan ng Zamboanga City, Silu, Tawi-Tawi at Basilan. Kasama mo sa DILG, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Samantala sa mga Pinoy naman sa Saudi, binalaan laban sa mga naniningil ng pera kapalit ng repatriation. Kasama natin sa balita si Joyce Adra. RMN Report. Nagbabala ang Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa mga undocumented OFWs na inaalok ng mabilis na repatriation ng mga nagpapakilalang kinatawan ng Saudi government. Nilinaw din ng Philippine Consulate sa Jeddah na walang babayaran ang OFWs taliwas sa ginagawang paniningil ng mga nagpapakilalang inutusan ng 10th City ng Jazawat. May ilan ng OFWs ang nasingil ng 100 riyals ng mga peking Jazawat officers, subalit hindi rin nakauwi ng Pilipinas. Hinimok naman ng Philippine Consulate ang mga nabiktima na makipag-ugnayan sa kanila. Kasama mo sa DFA, Joyce Collantes, Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang kaguluhan sa Mindanao na tili naman mga kasamang kumpiyansa. Ang grupo naman negosyante sa bansa na hindi maapektuhan ang sektor ng sardinas sa Zamboanga City na isa sa pinagkukuhanan po ng nasabing produkto. Sa interview ng RMN kay Management Association of the Philippines, President Melito Salazar, sinabi nitong hindi lamang sa rehiyon ng Zamboanga maaaring kumuha naman ng sardinas dahil may iba pang lugar na maaaring mapagkuhanan. Yan ang pahayag ni Salazar matapos na mapaulat na matras sa ibang bansa sa pag-angkat ng sardinas mula sa Zamboanga dahil sa nangyayaring standoff doon. Tiniyak din ni Salazar na kung sakali mang tumagal pang sigalot sa Zamboanga City, hindi rin naman masyado malaki ang magiging pagtaas nito sa merkado dahil sigurado may alternatibong paraan na gagawin ang mga magsasardinas upang hindi rin mahalan ang mga mamimili. Hindi naman siguro na hindi tutuloy, pero temporarily siguro sabihin nila sa kanilang mga contact doon sa Zamboanga at dito sa Pilipinas, sasabihin nila, ito naririnig namin, no? Ano bang assurance na kung mag-order kami sa inyo, dadating ba yan, no? At yun nga, sabi ko nga, na itong mga nagnenegosyo, syempre hahanap ka ngayon kasi hindi naman sa isang area lamang sa Pilipinas na meron tayong canning operation. Una nang nagbabala ang grupo ng mga sardine manufacturers hinggil sa posibleng kakapusan ng supply sa susunod na taon kung hindi pa matutuldukan ang kaguluhan sa Zamboanga City. Nagpahayag din ang Sardine Association of the Philippines na umabot na sa 33 million pesos kada araw ang nawala sa mga kumpanya ng miyembro ng asosasyon dahil sa paghinto ng produksyon dulot na armadong sagupaan. Wala nang atrasan ngayong araw ang paggagawing pagsasampa ng DOJ ng kaso laban sa utak ng 10 billion peso pork barrel scam na si Janet Lim Napoles at ang sangkot ng mga senador at kongresista ayon kay Justice Secretary Leila Del Lima. Ito na ang kanilang reaksyon sa ginawang pagsasampa naman ng klasong plunder sa Office of the Ombudsman ng Citizens Crime Watch. Kabilang sa mga sinampahang senador ng CCW ay sina Senators Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Ramon Bong Revilla. Kaugnay niyan na tumanggi naman si De Lima na kumpirmahin na patuloy ang kanilang pagrepaso sa affidavit na inihain ng whistleblower na si Ben Hurloy. Napagalamang otomatikong suspensyon ang naghihintay sa mga senador at kongresista na sasampa ng plunder kaugnay ng pork scam. Sa ilalim ng Republic Act 7080, nakasaad ng sinumang public officer na naharap sa criminal prosecution ay agad na masususpende sa kanilang tanggapan. Mahigit sa 600 milyong pisong bagong investment pumasok sa Bataan. Kasama natin sa Balitan Business si Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN Report. Mahigit 620 milyong pisong bagong investment ang pumasok ngayon dito sa lalawigan ng Bataan. 320 milyong piso ang inilaan ng provincial government para sa pagtatayo ng bagong Bataan Transport Terminal Complex. Itong Biyernes sa ika-73rd Karawan ito si Bataan 2nd District Congressman Enrique Tet Garcia Jr. Ang naturang bagong world-class common terminal ng Bataan ay tatayuan din ng hotel, business process outsourcing building at international convention center at ang main contractor nito ay ang LKY Group na kamakailan ay pumirma rin ng 300 million peso deal sa Freeport area of Bataan para naman sa redevelopment ng tourism areas na nabanggit na Freeport na nakatakdang matapos sa loob ng 2 taon.
Kasama sa Bataan para sa DCXL 558, Mike Sigaral Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Abroad. Patuloy ho ang babala ng lokal na gobyerno ng Boulder, Colorado sa mga residente na nag-evacuate sa lalong madaling panahon dahil sa pananalasa ng bagyo. Inamin ng mga opisyal doon na hindi nila agad mabalikan ang mga residente hindi na kumbinsing lumikas dahil sa lawak ng kanilang nasasakupan. Ilan po sa mga yan ay ang Jamestown, Longmont at Connecticut at ay sa kabila ng pag-anunsyo ng United States President na si Barack Obama ng disaster declaration at federal aid sa mga residente ng Colorado dahil sa nasabing kalamidad. Mga kasama live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayon ay Lunes, September 16, 2013 na ho tayo. Sa mga taga Bacolod ay susunod na dyan. Abangan sina kasama Agnes Apostol at Serge Santillan. Sa RMN News Diretso, Balitang Bacolod sa numero 1 DYHB 747. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin i-type lamang ang RMN News Nationwide. At para doon sa mga nais mong mapanood yung mga pinakahuling kaganapan sa lungsod pa rin ng Zamboanga, pwede mag-log on sa www.rmnzambo.tv. Sa Ustream po yan. Thank you Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña, Buddy Obera. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin tatak alas 7:16 ng umaga. Tatak RMN. Mga mommies, show your love by preparing a delicious sandwich for your family. Just grab a slice of bread, add some lettuce, and spread on some Ladies' Choice Meaty Spread. Ito ang pabaon na puno ng pagmamahal. Ladies' Choice Meaty Spreads, made with real meat and real love. Aba, masaya yata ang kumari ko ngayon ah. Anong nangyari? Oo, masaya ako. Dahil nakasama ang pamilya ko sa talaan ng National Household Targeting System ng DSWD.